A day in a life ng isang probinsyanong walang magawa sa buhay. O alam ko, hindi ka interesado sa video na to, kaya auto-skip ka na lang, be. Lipasan mo na lang, pero kung gusto mo magstay, ay di salamat, may nagstay din sa akin. Uy, wawa man. Ngayong araw nga pala, ay naisipan namin ni Mama mag-banana Q kasi sobrang daming saging na hinog. Masasayangan lang kung hindi gagawa ng paraan. At habang nagbabalat nga kami ng mga saging na hinog, ay may naglalaro ng mga kabataan sa aming harapan ng bahay. Maraming mga kabataan sa probinsya makaka-relate dito. Ikaw, taga saan ka ba? Ano bang probinsya mo? Naglalaro ka din ba nitong nilalaro nitong mga bata? Ang tawag dito ay sambutan ng trumpo. At kung sinong pinakahuling huminto na pag-ikot, siya ang panalo, malamang. Sabi na kayo, o Diyos ko, layuan mo ako. Ano daw yun? Otokso. Otokso. Ano magsabi ko? Diyos ko. O Diyos ko daw. O Diyos ko, layuan mo ako. At konting patalastas muna. Ang ganda kasi ng kanta ni Ipe. O Diyos ko daw, layuan mo ako, gago. Binago na pala, hindi na tukso. Diyos ko na pala. At by the way, after nga pala ni Mama mag-arnibal ng asukar, ay sinunod niya na yung kalamansi. Nagtataka nga ako nung una actually, sabi ko bakit nilalagyan ng pinigang kalamansi? Tinatanong ko siya ng paulit-ulit. Alam mo kung ano sinasagot lang niya? Wala. Basta ganun lang yan, wala. Hindi ko tuloy nalaman kung bakit. After nga noon ay nagpagawa na siya ng stick kay Papa. Dito sa probinsya kasi hindi na binibili ang mga stick-stick, ginagawa na lang. O diba, nakakaminus gastos pa. Bago nga pala yan, tinanong ko muna si Mama. Sabi ko anong naisipan niya at gumawa siya ng banana Q ngayon. Kasi dati nga mga mahal ay nagluluto lang siya ng banana Q pang merienda lang namin, hindi pinagbebenta. Sabi niya kasi sobrang dami na daw hinog na saba, kaya nagbanana Q na lang siya. Kaysa nga naman daw masayangan, ay di gagawa na lang yan ng paraan. At kaya nga pala sobrang dami naming saging na saba ay galing doon sa malapit pa naming kamag-anakan sa bundok. Namimili kasi sila ng saging at yan yung mga reject. Pwede pa naman kainin, kaya ang ginagawa nila, tinatago nila. O kaya naman minsan pinamimigay nila, kaya nabigyan din kami, o diba? Kaya ilang araw din ang aming almusalan ay saging, nilabo na saging, minatamis na saging. At minsan din naman ay nagsiseroy. Alam nyo ba yung seroy? Yung pinakro naman ang tawag sa iba. At dyan na nga lang ako nagtuhog kasi nasabi ko kay Mama, ako na lang magtutuhog. Dyan ko na nga lang yung tinuhog sa may katabi ng lutuan. O wag kayong mag-alala at malinis naman yung batya na pinaglagyan ko. Hinugasan at pinunasan muna yan. Sobrang tagal kasi nung pamangkin ko na pinakukuha ni Mama ng dahon ng saging panglagay dyan sa ilalim. Habang nagtutuhog ako, kinuwento ko ulit ng kinuwento si Mama. Tinanong ko pa rin kung bakit nilagyan niya ng kalamansi. And finally, sinagot din naman niya ako na hindi ay pampatanggal ng umay. Ganun pala yun. Hindi ko kasi alam. At yan na nga pala yung lahat. At si Mama nga pala ay nakapagbenta ng 250 pesos. Hindi na masama, di ba? Wala naman kasi siyang pinuhunan dyan. Yung saging hindi niya binili. Yung asukal akong bumili. Tapos yung mantika, si Bunso naman ang bumili. Ang mahalaga ay nasunod ang gusto niya at baka ito'y magtampo na naman. Ay naku po. At yan lamang naman ang nangyari sa aking buong maghapon. Hanggang sa muli. Paalam!